Walong kasinungalingan ni Mama. Nagsimula ang kwento noong ako ay bata pa. Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya na madalas walang sapat na pagkain para punuin ang aming mga kumakalam na sikmura. Tuwing oras ng pagkain, ibinibigay ni Mama ang bahagi ng kanyang kanin sa akin. Habang inililipat niya ang kanyang kanin sa aking mangkok, palagi niyang sinasabi, "Kainin mo tong kanin, anak. Hindi ako gutom." Iyon ang unang kasinungalingan ni Mama. Habang ako ay lumalaki, ang masipag kong ina ay ginugol ang kanyang libreng oras sa pangingisda upang maibigay sa akin ang sapat na nutrisyon. Niluluto niya ako ng sariwang sabaw ng isda at habang ako ay kumakain, tahimik siyang nauupo sa aking tabi, pinipili ang mga tirang laman sa mga buto ng isdang kinain ko. Nahabag ako at iniaalok sa kanya ang isa pang piraso ng isda. Ngunit palagi niya itong tinatanggihan at sinasabi, "Kainin mo na ang isda, anak. Hindi ko talaga gusto ang isda." Iyon ang pangalawang kasinungalingan ni Mama. Noong ako ay nasa high school, kumuha si Mama ng dagdag na trabaho sa pag-aayos ng mga ginamit na posporo upang matustusan ang aking pag-aaral. Isang gabi, nagising ako at nakita ko siyang nagtatrabaho pa rin sa ilalim ng ilaw ng kandila. Sabi ko, "Mama, matulog ka na, gabi na at may trabaho ka pa bukas." Ngumiti siya at sumagot, "Matulog ka na, anak." Hindi pa ako pagod. Iyon ang pangatlong kasinungalingan ni Mama. Dumating ang huling pagsusulit at nag-leave si Mama sa trabaho para samahan ako. Matiyaga siyang naghihintay ng ilang oras sa ilalim ng init ng araw habang tinatapos ko ang aking exam. Pagkatapos nito, sinalubong niya ako at iniabot ang isang tasa ng tsaa mula sa kanyang daladalang termos. Nakita ko siyang pawis na pawis, kaya iniaalok ko sa kanya ang tasa pero itinulak niya ito pabalik at sinabing, "Inumin mo, anak." Hindi ako nauuhaw. Iyon ang ika-4 na kasinungalingan ni Mama. Pagkamatay ni Papa, si Mama na lang ang tumaguyod sa amin, lalong naging mahirap at komplikado ang buhay at araw-araw kaming nahihirapan. Sa kabila ng aming hirap, pinagpala kami ng isang mabait na matandang lalaki na paminsan-minsan ay tumutulong sa amin. Madalas sabihan ng mga kapitbahay si Mama na mag-asawa ulit, ngunit palagi niyang sinasabi, "Hindi ko na kailangan ng pag-ibig." Iyon ang pang-5 kasinungalingan ni Mama. Pagkatapos kong makapagtapos at magkaroon ng trabaho, panahon na para magpahinga si Mama. Ngunit ayaw niya. Araw-araw pa rin siyang pumupunta sa palengke para magtinda ng gulay upang matustusan ang kanyang sarili. Nagtatrabaho ako sa ibang lungsod at madalas ko siyang padalhan ng pera pero ayaw niya itong tanggapin. Minsan, ibinabalik pa niya ang pera at sinasabi, "Sapat na ang pera ko." Iyon ang pang-6 na kasinungalingan ni Mama. Pagkatapos kong makakuha ng bachelor's degree, kumuha ako ng master's na pinondohan ng isang kumpanya at doon din ako nagtrabaho. Plano kong isama si Mama para manirahan sa lungsod at mag-enjoy sa buhay doon, pero ayaw niyang maging pabigat sa akin. Sabi niya, "Hindi ako sanay sa ganong klaseng buhay, anak." Iyon ang pang-7 kasinungalingan ni Mama. Pagtanda niya, malubha siyang nagkasakit at kinailangang maospital. Tumawid ako ng dagat para makasama siya. Nakahiga siya, mahina at pagod matapos ang operasyon. Ang kanyang payat at marupok na anyo ay malinaw na patunay ng pinsalang idinulot ng sakit. Sinubukan pa rin niyang ngumiti ng mainit kahit halatang napakahirap para sa kanya. Nang makita ko siyang ganoon, nadurog ang puso ko at kusang tumulo ang aking mga luha. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, inipon niya ang natitira niyang lakas at mahina niyang sinabi, "Huwag kang umiyak, anak. Hindi ako nasasaktan." Iyon ang ika-8 at huling kasinungalingan ni Mama. Pagkatapos sabihin ang kanyang huling kasinungalingan, ipinikit ng minamahal kong ina ang kanyang mga mata magpakailanman. Iniwan ang isang katahimikang mas malakas pa sa anumang salita. Napagtanto ko na ang pinakadakilang gawain ng pag-ibig ay madalas nakatago sa likod ng mga simpleng sakripisyo araw-araw. Pahalagahan natin ang tahimik na pakikibaka ng mga nagmamahal sa atin dahil iyon ang tunay na sukatan ng kanilang pag-aalay at debosyon.